Ano mga tugang makakaulay po si Regional Director Norman Laurio akan DSWD. Director, good morning po. Live ka sa BBS FM. Sanaga po tabi, Director. Yes, good morning. Opo, Maray na aga sa inyong mga tagapakinig. Maulan at makulimlim na araw ng Martes sa ating lahat dito sa Bicolandia. Opo, Director, pasensya na araming may meeting ka pero gusto mi lang pong may hapot lang po tabi kami sa imo. Inot na inot, Director, maaraman mi lang po, kumusta po si ginigibong investigasyon digdi po sa nangyaring iimbestigar nindo duman po sa Gibo Cooperative na igwa po nin mga food facts. Ganito po. Ganito na lang po I don't want to elaborate further on that issue. Pero siguro naman, alam niyo naman po siguro yung nangyaring verification. Kaya lang siyempre, panahon po ngayon ng eleksyon, ayaw po nating magbigay ng mga pangalan, especially mga officials po natin. Baka siyempre ma-misinterpret po tayo. Alam niyo naman siyempre yung DSWD, we see to it that we maintain the agencies being an apolitical agency. So, again, yung pong nangyari dyan sa Naga Sitting noong nakaraang linggo, ginawa lamang po ng DSWD ang nararapat in accordance with our Memorandum Circular number 24, series of 2024, kung saan alam niyo naman po siguro mapapaloob sa memo circular na ito na yung pong nire-request ng ating mga partner agencies, elected officials na mga food packs as augmentation dito po sa mga affected ng anumang kalamidad, right there and then kailangan po nilang ma-distribute yan within 7 days para po siyempre ay mapakinabangan at sabi pa nga, maging pagkain siyempre ng mga apektadong pamilya, lalong-lalo na pag may mga sama ng panahon na dumarating dito po sa atin. Opo, 7 days. So after 7 days na dai po ninda na i-distribuer asin na naitago sa sarong lugar, ano po tabi yan? May violation na tabi, Director? Yes, of course. Alam po ninyo, ganito po yun. 7 days after na hindi po nila na-distribute, sinusulatan po natin yan ng DSWD. Pero kasi alam niyo naman po siguro, ano ba yung dahilan kung bakit nagre-request yung ating mga partner agencies, yung ating mga local government officials ng augmentation in terms of food and non-food items. Siyempre, maipamahagi agad-agad sa mga apektadong pamilya. So, 7 days after na hindi pa po naibibigay, ay nire-remind po natin yung mga requesting party. And halimbawa after reminding them, hindi pa rin po naibigay sa hindi malamang dahilan, tayo naman po sa DSWD, tayo po mismo ang nagdi-distribute in coordination siyempre sa kanilang mga staff. So nakita mo nyo naman po siguro yung nangyari, ang DSWD po mismo ang nag-distribute ng nabanggit na mga family food packs doon po sa mga identified na mga residente po na apektado nitong sama ng panahon. Po, naiintindihan namin na talagang panahon ng eleksyon. Pero po itong allocation kay Congressman Gabby Bordado na kailan po naibigay yan Director? Kailan naibigay? Ganito po yun, sir. Again, I'd like to remind na ayoko pong magbigay ng pangalan. Sabi ko nga po sa inyo, alam niyo naman po siguro dyan sa Camarines Sur ang nangyari. So I don't want to name names because kahapon pa po nagsimula na ang election period po dito sa atin. Opo, so ang importante po, sabi ko nga po sa inyo kanina, ginawa po ng DSWD in coordination with the authorities kung ano po yung nararapat. So other than that, I don't want to elaborate further. Yes, sir. Sir, kailan po naibigay yung allocation, yung relief o yung food packs? If I'm not mistaken, mga December 16 pa po yun na ibigay.
upon the request of yung pong nabanggit na opisyal. December 16, 2024. Nakausap naman po natin yung kanyang team and hindi po kaagad-agad daw naibigay because of so many reasons. But again, magbibigay po tayo ng tinatawag, I think piniprepare na po ng ating lawyers yung notice of violation at ibibigay po natin yon doon sa nabanggit na opisyal. Sir, anong klaseng violation ang na-violate nito po? Kagaya po ng sinabi ko po sa inyo kanina, yung pong Memorandum Circular number 24 series of 2024 section I, paragraph F, dun po sa distribution ng ating family food packs. Na ibig sabihin, pag augmentation, kagad-agad po na kailangan ma-distribute yan. Kasi dalawa po, para po sa kalaman ng lahat, dalawa pong klase yung pagbibigay po natin ng food packs sa ating mga local government units. Yung una, yan po yan. Yung augmentation, just in case na may disaster, tinatamaan po ng anumang kalamidad, yung isang lokal na pamahalaan or other units, nagpo-provide po tayo ng augmentation ng non-food and non-food items. Ibig sabihin, within pag naibigay po natin from the SWD warehouse natin, sa loob po ng isang linggo, kagaya ng sinabi ko po sa inyo kanina, dapat maibigay po yan. Yung isa naman po, yung pong tinatawag na RPA, Relief Prepositioning Agreement. Mayroon pong MOA yan na pinipirmahan between a particular official, LGU, or other partners and the DSWD. Ibig sabihin, pwede po silang mag-stockpile ng food packs para just in case may kalamidad na tumama po sa nabanggit na lugar, kaagad-agad po na makapagbigay po sila ng pagkain para sa mga apektadong mga pamilya. So magkaiba po yan na tinatawag na two ways na pagpuprovide po natin ng family food packs. Direktor, ang pag-imbak po sa isang private na bodega o sa bahay ng isang tao o official doon sa mga ibinigay na mga food packs o relief ng DSWD, pwede po ba yan na hindi sa tanggapan ng gobyerno? Well, batay po sa ating guidelines and policies, halimbawa LGU, doon po i-imbak yan sa kanilang warehouse ng local government unit. Halimbawa, sa iba naman pong opisyal, kailangan i-notify po sa atin kung anong warehouse po ang paglalagyan nila ng nabanggit na mga food packs. Pero balikan po natin yung sinabi ko kanina na bakit po na sa loob po ng isang linggo upon pag-pick up po or pag-deliver ng ating food packs mula sa ating warehouse, kailangan po ma-distribute siya kagad. So, ibig sabihin, hindi na po kailangan na ilagay pa po siya sa isang warehouse. Bawal po sa private, automatic pagdating ng mga food packs o relief, automatic dapat i-dispose. Yes, kailangan i-dispose po kagad yan. Or kung ilagay man siya sa isang warehouse na halimbawa, local government unit, hindi naman po natin binibigyan yan o hindi naman po tayo nagpipirma ng relief prepositioning agreement kung wala po silang identified na warehouse ang isang LGU. Bago po natin ma-approve na dyan ilagay yung food packs, ini-inspection po muna yan ng ating mga DRMD personnel, Disaster and Response Management Division. Kung siya po ay yung warehouse po na yan ay naayon sa specification na itinatakda ng ating guidelines. So ganun po yan. Hindi po basta-basta po pwede tayong maglagay ng warehouse kung saan-saan lang dyan. Kasi ang sinisiguro po natin na hindi po aanayin, kumbaga, hindi po lalanggamin, hindi po masisira yung ating food packs
na pag-dispose po natin sa ating mga kababayan, that is fit for human consumption. Dahil siyempre pag labas po niyan dito sa warehouse natin sa region, talagang safe and fit for human consumption po yung mga pagkain. Opo, oo. Sir, may sulat ho ba sa inyo mula sa mula sa official na sinasabi natin, public official? Ano po, may sulat ho ba sa inyo na request na pwedeng i-imbak nila sa private na bodega po? Unahin, ganito po yun. Siyempre po lahat ng mga local officials natin, may pag nagre-request po yan ng pagkain, bago po natin binibigyan, mayroon pong request letter yan na ibinibigay sa atin. And aside from that, marami pong mga documentation na documentary requirements, kailangang isumite and i-fill up yung nabanggit na opisyal. So, yan po yun. Oh, pero nag-request ho ba nagsulat ho ba sila sa inyo na pagkatapos na maibigayan niya sa amin na umihingi kami ng paintulot sa DSWD na iimbak namin sa private na bodega? I don't want to comment about that question. Okay? So, sabi ko nga po sa inyo kanina, nasabi ko na po ang lahat, guidelines, policies pang pag-uusapan natin. So, I don't want to go through with that particular issue na po. Kasi alam niyo naman po, sabi ko kanina, ginawa na po natin kung anong tama at naayon sa ating, sabi pa nga, naayon sa ating polisiya at guidelines kagaya ng binanggit ko po kanina. So, kung hihimay-himayin po natin, alam niyo naman po, hindi naman siguro kaila sa inyo yung pangyayari na yan. Diyan po sa nabanggit na lugar nung nakaraang 2 weeks ago pa po yan. So I think there is no need for me to dig deeper and elaborate further on that issue. Ang importante po ay na-discuss po natin ang mga policies and guidelines regarding po sa regarding po dito sa disposition ng ating family food packs. Po, nagtatanong kasi dito, Director, ang ating mga kababayan na doon ba sa pag-imbestiga nyo ng mga personnel nyo doon sa bodega, may niriripak na ho ba ng mga food packs, Director? Wala po. Wala po. Nung time po na na-verify ng ating personnel, ng ating DRMD staff, kung ano po yung itsura ng food packs, in-inspection po natin kasi tayo din po ang nag-distribute. Ganun pa rin po ang food packs, wala pong bawas, wala pong kulang. Sir, kailan nyo ipapadala yung notice of violation dito po sa official? Piniprepare lang po ng ating mga legal officers dito sa region. Opo. So maybe anytime today or tomorrow. Opo. Ano ang pinaka-pinalidad niya na doon sa violation na dapat na i-dispose sa loob ng 7 araw at dapat naiimbak ito sa mga warehouse ng gobyerno, hindi sa private bodega? Alam po ninyo, sabihin natin na itong memorandum circular, ay hindi naman po ito, sabi pa nga kagaya ng mga criminal violations, pero ang isa sa mga sanction po dito ay posibleng maapektuhan yung pong mga future na pag-request ng nabanggit na mga officials o kung sino man na nag-violate dito sa MC po natin. So, pwede pong maapektuhan yan yung kanilang mga future requests. So, ganun po yan. Ibig sabihin, pag na-found out po ng ating legal team dito na talagang mayroon pong tinatawag na violation, may mga sanctions po tayo na ipinapataw dyan. So maliwanag, sir, na walang sulat o request ang tanggapan itong official na ito na iimbak nila sa private bodega yung mga relief matapos na ibigay ng DSWD. Hello?
Sir, so maliwanag po. Anyway, ganito na lang po. Nasa meeting na po ako. I think we had enough, mga 10 minutes na yung na-discuss natin. Basta ang importante po, na ipaabot natin sa ating mga kababayan yung pagkaklaro at mga pulisiya, mga guidelines regarding dito sa pag-provide po natin ng pagkain, yung augmentation from the DSWD. Okay, sir. Maraming salamat po. Salamat, Direktor. So yan, nagkakasibot ang Direktor kan Regional Office kan DSWD partner. At may meeting. Napakiulayan talaga na dapat sunodun niya, magpaliwanag siya digdi sa laog kan na programa at pig para paalat na kita. Pig para paalat na kita, partner. Poon pang alas 9:30, pagkatapos 15 minutos nga. Napiritan na magtaram. So maliwanag mga tugang na igwa po ni na pagbabalga. Abong pangaranan ta may eleksyon sabi niya, pero official. Sinabi ko nga ni si pangaran and sabi niya itong yung official na sinasabi mo. So iniyo po mga tugang maliwanag na dapat digdi po paglaog ni 7 dias na ma-receive mo. After na ma-receive mo, ito pong nasambit ng mga relief, dapat na i-dispose mo na ito, na i-dispatch mo na yan. So maliwanag mga tugang na may violation. And ang sabi ni Direktor, ginigibo na ninda. Dinadraft na ninda ngunya sa pagikan legal counsel, ito pong violation, notice of violation, mga tugang laban digdi sa nasambit ng official na si Gabby Bordado. Siguro idadamay naman dyan si Director kaya abo ng pagpara discuss ta political period na nagabot na election na period. Pero bako man ini mga tugang maayo man ini sa lado kanda pagiging bako man ini maayo man inining relasyon sa partikan na political period o eleksyon partner. Tano minasabi na mayo man ito relief and kan panahon na mangyari pagtaupo ni na ayuda maayo pa man sa parte mismo kan election period and ini mga tugang sa panahon kan itinaupo ayuda ayuda dai man sinasabi na ini po nga bawal ta eleksyon na mahayo man an ayuda mga tugang kan gobyerno lalong-lalo na mga relief dai man yan sakop kan na eleksyon na period bako man yan na politika kundi ini-issue kay ini na dapat kinaklaro sa publiko kinaklaro ta nangyari yan and base kaya sa guidelines na pinagsasabi kan opisina kan DSWD bawal mga tugang imbak pagtago nin mga relief pagtago nin mga food packs na hali po sa gobyerno hali sa DSWD sa private na opisina lalong-lalo na sa private na budiga asin iyan dapat yaon mismo sa party sa parte mismo kan opisina kan gobyerno. Iyo man pagkasabi ni Direktor, maliwanag mga tugang na dapat ikakaag mo yan sa opisina kan gobyerno bakong sa pribado mga tugang. And ang sabi niya sa pagkakaintindi ko na maayo manin liter napig sasabi duman na nagre-request nagahagad ni Koreho iniyo pong opisina ni Gabby Bordado pagkatapos kaniyo pong gibo cooperative na duman itatambak nasambit na pong mga pigsasabing mga food packs mahayo manin na request and unrequest mga tugang sa pagkaintindita sa pahayag ni Direktor nag-request na ngayon naghahagad kami nin asistensya sa Indo ninulitaan sa kung mga constituentes nangangaipo. As a public official, nag-response DSWD nagre-request mga tugang officially Gabby Bordado pero sabi dapat after na ma-receive ito ayudang ito kan December 16 mga tugang pagkaaga tulos dapat tulos nga ni kadto kun aga pa kun hapon pa idinispats na
and tinatawan nin pagkakataon an opisina maski si Gabi Bordado, si Mabulo, mga tugang na ma-dispatch yan within 7 days. Sa laog nin 7 aldaw. So sa laog nin 7 aldaw na daimo ma-dispatch yan, sinusuratan na sinda. Ano ta daimo i-dispatch yan? Ikon maraot. Tama man talaga, ikon maraot mga tugang. Sa kakadakol ang nangangaipo sa panahon kan kalamidad, kadakol ang nangangaipo na mga kababayan ta na dapat mahipnuan ang sa indang panganga o ang sa indang taggutom. So daiyan na ginibo, mga tugang. So igwana ni na pagbalgaduman na pinagagibo. May violation na. Isipon mo 16, 17, 18, 19, 20, 31. Uminagi ang 31. Pagkatapos mga tugang kasuarin lang sinakyada kan nakalihis na si Mana sinakyada. So nakalampas na, haros magsasarong bulan na. Mayong gilong-gilong. Dahil nagtataga gilong-gilong mga tugang kung igwa nin food packs dahil lamang pinapaaram sa publiko. So ano ang dahilan? Ano ang pinakamayor na katuyuhan kani? Siyempre, ang tao dahil mahahali ang pagduda na digdi po sa nasambit ng bagay na ini. Ano tapig paparatago-tago? Ano taday pinagdidispatch na malinaw? Siguro pagka-resibi ni Gabi Bordado, kan opisina ni Gabi Bordado, isinabi man 7 days. I-dispatch mo yan. Daiyan pag para kaag-kaag sa budiga. I-dispatch mo yan. Ito po mga tugang dahil ginipo. Maliwanag na igwa po nin pagbabalga, maliwanag na igwa nin violation digdi po sa parting ini. So halaton ta sa aga, ang sabi baka sa aga o sa masunod na aldaw maipadara na po na maipa-receive na ang notice of violation digdi po mga tugang sa opisina ni Gabi Bordado, and kabali na siyempre iniyo pong pinag-imbakan, ining pinagtaguan, kaniyo pong relief o ining mga food packs dyan sa Gibo Cooperative. Ta siyempre, maski puro pa kinaulay, mayo man pala nin pakiulay, mayo man pala abiso, o mayo man nin pagtugot, ang opisina kan DSWD, mayo man lamang nin surat na ngayon, oy, Mr. Director, kami po ngayon naghahagad nin pagtugot sa imong opisina na isasaray mi digdi sa budigang ini kan Gibo Cooperative. Iniyo po nasambit ng iniyong mga food packs. O mahiyo man, maliwanag baga mga tugang. So violation ito. Tayo to ang nakapalaman sa pagikan na guidelines na dahil pwede na darahon dyan sa partibismo kanda pribadong opisina apuera mga tugang pwede mong sarayon o itambak dyan sa opisina mismo o bodega warehouse kan gobyerno pagsasadiri kan gobyerno. Pero kung sadiri kan gobyerno po pwede malinawon sa guidelines na dai pwedeng brekon, dai pwedeng balgahon kan si isayman na persona, si isayman na opisyal arog kay Gabi Bordado. So maliwanag digdi mga tugang na may pagtugot ini yung si Gibo Cooperative igwaman ni si Simbagon digdi digdi po igwa sindang pagtugot. So kunayban sinda sa pagsaray. Iyo baga busayi, kunayban sinda sa pagsaray pagtago. Kaniyo pong nasambit na pong mga relief o iniyo pong pinag-aapod mga tugang na food packs na dapat yaon yan na i-dispatch tulos sa satuya pong mga kababayan. O kamo mga tugang magugusto kamo kayan, nagutom kamo, an sa indo pong kandidato na para vice mayor, digdi po sa laog ka na siyudad ka na Naga, Gabi Bordado, na iyo po ang binoto nindo, na incumbent congressman, na arog kayan si Ginibo, magugusto ka mo kayan, nadain na lang basta ni na paliwanag, kung taano po yan,
lalong-lalo na magugusto ka mo kayan na idinispat sa isinaray-saray, tinago-tago, haro sa abuton na sarong bulan na nakatago sa bodega. Ano ang intensyon? Ano ang intensyon? Anapot yan, mga tugang, kung nagkaigwaman ni na Christmas break o 16, day pamanda panahon ng Christmas, partner, 16, December 16. Sa laog, mga tugang, named pitong aldaw, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 pa lang, tapos na. So, day pa Christmas. Ang Christmas, mga tugang, 24 na banggi. So, may pagkakataon pa mag-relax itong mga tauhan ni Gabi Bordado. Tanganing kung napagalman sinda sa pag-dispatch sa kayan, iyan mga relief na iyan mga tugang, kung napagalman sinda, iyan digdi po, makakapaingalo pa sinda. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, dai mo magibo pagkatapos nag-agi na si Pasko, sabi ninda, Pasko kaya ngayon, kaya din na distribuer, nag-agi na mga tugang si Pasko. O sabi yung tang 27 na ginibo ninda, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2. O pizza dos ko na di tapos na, partner. Na i-dispatch na nasambit ng bagay pero dai ginibo. Ano nangyari? Ano ang intensyon? Taguon talaga o ano? Ipaaram sa publiko o ano? Mayo po nin abiso, mayong paaram sa publiko. Mayong deklarasyon na ito pong nasambit ng mga food facts yaon sa bodega. Dapat pinagdeklara mo lamang. Sabi nga ni Ken kanibang mga politiko, dapat nag-abiso ka, naghagad ka ng sorry. Nag-agad kang sorry sa satuyang mga kababayan na nangantig. Digdi, dai ako makakatao ka na relief na iyan ngunyan. Ninulita, igwa ning kasiributan. Mapaskuman kami, mapasiram-siraman kami. Kaipuan mi man magpasiram-siram. Tapaskuman bagang antig. Pero ngantig, ini yung nasambit ng mga food packs na ini, yaon sa bodega. Alagad, bako kuta na sa pribadong bodega. Dapat sa bodega na pagsasadiri kan gobyerno, duman mo kuta na pinagbugtak. Nasambit na pong ini yung mga relief, ining mga goods na ini, tanganing aram, kan tao, and may inventaryo. So, maabiso ka, duman kuta na sa opisina kan DSWD. Masabi ka, nangantig, sir, huli kan Pasko, mapasiram-siraman kami. Nagsabi kuta na si Gabi Bordado, si mga tawan ko, kay puan man magpasiram-siram ta Pasko, daimigo na maididistribuer. Eniyo pong nasambit na mga food packs. Tangaring aram, kan opisina kan DSWD, and aram kan tao, madali lang. Sa kadumanda, kung mayo ning planong taguon, duman sa budigang ito, tatago itong budigay, nagkaaglamang kuta na, nin mga paskil o karatula, digdi po ngantig, igwanin na mga relief goods, bawal po no entry digdi, may mga relief goods digdi, bawal. Di mas maurag, o kundi man nagkuha ka mo nin pulis, si pulis, nag-request ka mo, assign duman na pwedeng magbantay. Aram ko ta na kan DSWD, aram kan tao, igwa ka mo nin Facebook account, nakakapag Facebook nga ni ka mo, nakakapag pariretrato nga ni ka mo, nagkakakan ka mo nin pansit, nakakapag paritrato, partner, makakan lang pansit, maparitrato na, makakan lang ning pansit, maparitrato na, inilugod na ayuda para sa publiko, dainin duma i-post na igwa palan dyan, na may lalauman pa palan na publiko, nin relief ali sa opisina ni Gabi Bordado ay pambihira. So digdi po naghahapot na publiko. Naghahapot mga tugang kunta no taarog po kayan sinangyari. Mas maray bagang naaraman ka na publiko. Iniyo po bako man yung
ngaya panahon na kan eleksyon, panahon na kan karampanyahan, imbulto kay an politiko. Payo man na mga tugang, ang nagsumbong digdi ang tawo. Taan tawo po, digdi po nagugutom. And ang tao nagahanap kan rasyon na nagahali sa gobyerno, nagahali po sa opisina ni Gabi Bordado na dai po na itao. So dapat maaraman talaga yung kan publiko. Kay po niya na maaraman, bako po niya pamumulitika. Ini po ayuda kwarta kan gobyerno. Kwarta kan mga namamanwaan sa paagi kan buwis and ibinabalik sa nakan gobyerno sa paagi po kan mga relief na iyan, sa paagi kan mga relief operation kun igwa po nin mga kalamidad. Iyo baga, na ibabalik sa tao, pagkatapos sasaray-sarayon mo, papalaumon mo si tao, si iba ngani, day pa nakakakuha, naghahanap na. Ito pala yaon dyan, nakatambak, dai ipinapanaw ay pambihira. Pig para abala. So ano ang katuyuhan kani? Ano tapig para tago-tago? Para sain? Para sain? Iyan pong nasambit ng iyan na mga food packs. Taan arami iyan mga food packs na yan. Tinao, sabi nga ni direktor, tinao yan, ninuli ta aram ta, makakataunin suporta, makakatao nin kagianan sa mga kababayan ta na nagugutom kan panahon po na igwanin kalamidad digdi po sa satuyang lugar. Kadakol ang nagaarangay, kadakol ang nagahanap kan relief na iyan, alagad sabi Mayo, Mayo, Mayo igwapalan, and aram na nindo nasala ginibo pa nindo, aram na nindo nasala pero ginibo pa nindo, bawal alagad ginibo pagiraray kan opisina ni Gabi Bordado and inako mga tugang kanda gibo cooperative na subot ang nagmamanage iyo ang kandidato para gobernador kan probinsya kan Camarines Sur na si Bong Rodriguez. Mabalik kami pagkatapos nin pagirumdom. Pitik lang sa BBS. Paano mga tugang padagos-dagos kita digdi po sa laugan na programa. Bueno kon si Gabi Bordado baga ipinanao ito kan Christmas sa mga tugang. Dakulang bagay pa, papasalamatan pa siya. Maringyan niyo si Gabi Bordado inot na inot ngaya. Maski puro pa nag-iskusar ngaya na makahagad nin tabang sa opisina kan DSWD asin iningya bilang pang-Christmas na sa satuyang mga kababayan digdi sa parte mismo kan siyudad kan Naga asin sa parte mismo kan tercer distrito kan probinsya kan Camarines Sur. So maringyan niyo si Gabi Bordado. Di maayo pa ko na nin issue partner. Maayo pa ko na nin issue pero kung ito tinago-tago mo ay talagang maninimbagan ka diyan po sa nasambit ng bagay. Dapat kaito itinaom na ito kan panahon kan Christmas dakulang pasasalamat pa sa imo. Aaliluyahon ka pa kan tawo. Magsala iduyan-duyan ka pa kan mga kababayan ta ninuli ta nagibo mo na makapagpaabot ninda tabang sa parte mismo kan mga kababayan ta sa panahon kan Christmas. Kundi an itinao mo mga tugang dakulang kahaputan. Dakulang ini baga perwisyo baga narog kayan. Pati itong DSWD na naguuna na itatao mo si tabang na perwisyo mo. Ini man si direktor pati dudulag man. Pati dudulag man. Si direktor mga tugang, takot ka ki Gabi? Takot ka ki Congressman Gabi Bordado, taday mo mapangaranan na si Congressman Gabi Bordado puro ka official samantalang yaon naman si mga tao mo and sinabi kan mga tao mo digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur and inako na mismo kan staff ni Gabi na sa inday ito taday mo pa mapangaranan ay takot ka pag-araw kayo ng mga direktor
maluya, day kitang gayo kumbinsido pag-arog po kayo ng mga direktoran andaralagan. Bueno, pasadaan ta daw sa tuyo mga pagiriba sa luwas. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Ay, grabe to kamin. Yes, salamat. Good morning sa satong mga parantabay. Sa ngunyan, nag-distribute na kaining mga food packs hindi sa mga kabarangay ko sa barangay ka na Dalupaon at Abinel na tama-tama inita kuya na huraw na an uran kaya hiling ta na ngirit sa lalawgon kan sa itong mga kababayan na beneficiaryo kay ni yung food pack distribution igdi sa barangay piga panginutan ni Mayor George Bengua sibot na sa naalkalikan Pasakaw tapos si board member niya tayo para digdi sa ginigibong relief distribution. Kung ikataitan ko niyan, si punong barangay para nila to sa ganda barangay kan Karanan. Bahagad kita ng update Abinel, ta inot na natawanan ng Karanan kaning food box pagkatapos ngunyan pero papatapos na ini yung tinampo igdiyo sa barangay kan Karanan. Isihom ta daw ngunyan takang huritan nakaulay si kapitan itong tinampo na mahiwas pasiring na duman sa may Sarimao. Dakol na mga kababayan ta nagahapot ngunyan yaon sa ining Coastal Road na proyekto kan sa tong Congressman Elmer Villaperte pagkatapos si Governor Luigi kan probinsya ni Camarines Sornel. Ipasa ko sa imo ang linya ni Kapitan Randy Lataw. Sa Kapitan, good morning. Live kita sa 91.9 GBS FM sa programa Papitik-Pitik Lang. Si Jonel Coba sa tong angkor tabi kap. Hello, sir. Hello. Kapitan. Medyo maluyaw ng dating tabi Mike. Aribukong pati. Kap, kumusta? Ini pong kuyan mo dyan. Ginibong distribution. Duman sa barangay mo, ikaw naman kani. Pagkatapos, pandua kong ipot, kumusta na ito pong Coastal Road na nag-agi sa imong barangay? Sa ngaran po kang distribution kaniyo na DSWD na food pack. Digi po sa barangay Karanan. Tapos naman po kami katong panao na kung saan ang ori na lang po natawan sa 19 barangay. Tapos wala po ay pinapalit. Ayo din naintindihan Mike. Mike. Maluyaw ng dating. Manipison. Tala, mahanap kami ng ibang Pag ika nagtataram, okay. Pag si Kapitan, manipison ang busis. manipis. Digdi ta, pabilog-bilogon ta. Ayan, pasa ko si Kapitan. Hello sir, Diyos maray na aga po. O sige na po Kap, duman sa kaputan ni Mike. Sa ngaran po duman kang distribution duman sa DSWD Relief Supply. Duman po sa igdi sa Muya sa Barangay Karanan. Alos kang ni pa po ni Aloy na. Ngunyan po digdi sa Dalupaon. Nakaibanan man po ako sa ngaran kan Timuan. Ngunyan po si Panao dahil po sa masambulan ng Oran Digdiyo. Ang agyan po dahil pasabol na maray kaya nailusot manggiraray by water or sa bangka kaya ngunyan po nananawig diyo sa Muya ay sa Dalupaon po nanao. Ngunyan po igdi sa Barangay Karanan, ito pong project na inapot ni Sir Mike. Ni po, nasa 95% na po ini yung tapos, ining Coastal Road na kung saan pasiringon naman po ini igdiyo sa Barangay Dalupaon. Ini pong Coastal Road. Hello. Hello po. So iyan nga Coastal Road 95% na pong tapos naagian na yan kan mga behikulo. Ay, okay na po. Okay na sir. Magayon na ang tinampudigdiyo. Nasa 5% na lang ang ni pa po. Tapuso na lang digdiyo na mahigit 2.5 kilometers po iniyo. Sa ina po talaga, ining Coastal Road, sa ina po talaga abot tinampo kayan, apwera dyan sa indong lugar, sa ina po talaga abot tinampo ka ni. Abot na po yan digdiyo sa may sa Muya sa Zone 11, sa Rimao, na madugtong po iniyo sa Suminabang, Dalupaon. Iko-continuous po ini pasiring sa Tinalmod.
Ano po itong mga banwaan na sinasabi nakunik na ang mga tinampo po tabi sir? Ay digdi po sa Muya, ano ni pa lang, ongoing pa na kung saan ang plano po kani iko-connect sa Ragay. Sa Bali Ragay. po ano ni shortcut road po iniyo, Pasiring Manila. Pero ito pong mga pasiring sa Bula, pasiring sa Batu, na ano po okay na ang tinampo. Ay okay na po duman, ongoing na. Hindi na lang po sa ano ni Balatan Pasakaw. Ongoing po ang project. Balatan Pasakaw. Ano pong gusto mong sabihin mo kan Balatan Pasakaw? Balatan Pasakaw po ining sa programa po ni Kong na Coastal Road, magko-connect na po iniyo na kung saan itong Coastal Road, itong nearby na mga adjacent barangay in ano ni po ning sa Banwaan, basta Coastal Road, dire-diretso po iniyo ta. Ipinailing na po sa ko si plano kani together with DPWH kanaman. Ayo. Okay, salamat po tabi sir. Salamat kapitan. Salamat po sir. Thank you, Tabi Kap. So yan, tabi nila si Kapitan Randy Latosa kan Barangay Karanan at sa Badoan kan Pasakaw. So excited na ining mga taga Dalupaon na mahiling makaabot Sa Karanan, Samuyang Barangay. sa Karanan na Oo. sa Karanan na ano ang mga proyektong i-implementar diyan ngunya na Congressman El Ray Tabi? Iyo, sa mga proyekto ni Kapitan dito sa Barangay Karanan, ini yung recovery facility, waste material recovery facility tabi nil. Ang totoo nga ni na hiling ko mismo an pag-abot kay itong crusher, waste crusher para sa barangay. So ini ang iwawalat ni Kapitan na buring proyekto niya bilang punong barangay sa Karanan. Pagkatapos duwang hektaryang daga tabi nil, solamente digdi sa mga barangay sa 19 barangay kan Pasakaw ini sanang barangay kan Karanan ang igwaning solidong plano pagabot sa material recovery facility. Kaya igwasin daning duwang hektaryang daga na pig request sa LGU na sinda na ang mamanage ka ito para magiging tama pag proseso kan mga basura, lalo na itong mga biodegradable waste na napoproduce kan mga residentes kan barangay kan Karanan. Pagkatapos ini maiwas sa tinampo, so saro ni sa mga proyekto ni Kapitan Randy Latosa bago siya magtapos kan sa indang termino como punong barangay kan Karananan Tabinal. Okay. Yan nang sa tuyang pakikipag-ulay punong barangay Randy Latosa kan barangay kan Karanan sa barangay mi tapos na si itong pagkataon nin mga food packs dito sa tuyang mga kababayan sa suporta kan MSWD sa paagi ni Mama Tonet Bayosa si Mayor Bengo si Mayor Jojo interong ginagaan ko niyan sa pagkatapos ng ginipong distribution tabi nila. And si board member Liwat hindi na siya maagi sa bukid pabalik duman sa stasyon kan Pasakaw. Maray na ni nahiling mismo kan sa tuyang board member inutay ko ang sitwasyon iti sa tinampo palaog dito sa barangay kan Dalupaon sa Pasakaw at Camarines. Yan tabi nil, sa itong bitbit na informasyon alit dito sa location para sa serbisyo publiko si Mike Rabbit. Siguro. PBS Basta Bareta Sigurado. Salamat tabi Mike sa imong heras na impormasyon. So yan mga tugang and kadagdagan pang impormasyon alit dyan sa parte mismo kan Banwaan kan Pasakaw Camarines Sur. Mga tugang duman sa mga kababayan medyo inabot na naman kita ni na oras partner ngayon na pamamaaram digdi po sa laog kan programa mapaaram na naman kita
And siyempre, paabutan talang ni maray na agan sa tuyong mga parantabay. Kay Sir Billy Prebaldos, maray na aga po. Kay Ma'am Nili Dilima Villadolid, good morning po. Hello, good morning po Sir Junel. Happy listening po always. Salamat po. Kay Sir Edwin De La Torre, masabaw asin maray na pagkaudto po, Sir Junel. Kay Sir Luis Rivera San Jose, marahay na aga po tabi. Kay Ma'am Lorely Pudeño Estrella, good morning po. Kay Ma'am Christine Sambu Ciudadano, marahay na aga po. Kay Ma'am Rota Clidera, good morning po. Kay Ma'am Lydia Rodrigo, marahay na aga. Kay Ma'am Gisa Gonzales, Madam Gisa, good morning po tabi sa imo Ma'am. Mauran-uran ma'am na pagka aldaw mo niyan. Good morning po tabi. Bueno, inabot kami mga tugang nin oras ni na pamamaaram, digdi po sa laog ka na programa naman sa mga kababayan ta. Bago kita magpaaram, mga tugang, yaon dyan sa Engineering Department, si Sir Stephen Pabis, si Sir Pastor Serge Marmol, Chief Engineer Ariel Camarote, sa pangaran ni Mike Gravito, asin man, siyempre mga tugang, bago kita magpaaram, pasalamat sa mahal na Diyos, tapig tabangan kita matapos ang sa tuyang programa, ang sa tuyang trabaho niya na aldaw, uya po ang sa tuyang daily bread. Ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Mateo 16:24. Amen. Salamat sa mahal na Diyos. Mga tugang, paaram na kita sa pangaran kan bilog na tropa. Ako po si Pitik Junel Cuba. Mabalos po kan sa ino pong pagantabay. Mapasatuya pulugod. An biyaya asin. An bendisyon kan mahal na Diyos. Basta Bareta, sigurado. Papitik-pitik lang sa BBS. BBS FM.